Rosita's POV. Para ako nakalutang sa alapaap habang pilit na inaabsorb ng utak kong sinasabi ni Carson ngayon. Hindi ko akalain na darating kami sa ganitong sitwasyon. Ang magpo-propose siya ng kasal na aminado ko matagal kong hinintay. Oo naman. Siyempre gustong gusto ko magpakasal sa'yo. Bigkas ko habang walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Walang pagsidla ng tuwa na nararamdaman ng puso ko at kung panaginipan ng lahat ng ito, ay aya ko na sanang magising. Basta ba kasama ko lang siya palagi. Sa sagot kong iyon, kaagad ding gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi niya. Mabilis na isinuot sa palasingsingan ko. Ang diamond ring na kumikinang sa tama ng liwanag ng araw. Pero wala doon ang atensyon ko. Ang buo kong atensyon ay nasa mukha ng lalaking pinakamamahal ko, na kahit mukha siyang haggard dahil sa haba ng biyahe nila pupunta dito sa baryo namin. Hindi man lang yun nakabawas sa taglay niyang gandang lalaki. Thank you, sweetheart. Thank you so much. Narinig kong bigas niya at mula sa pagkakaluhod, mabilis siyang tumayot muli akong naramdaman ang labis niya sa labi ko. Ilang segundo din namin pinagsaluhan ng matamis na halik bago niya ako niyakap ng mahigpit. Hindi pa sana ako bibitaw sa pagkakayakap sa kanya pero biglang balik ng realidad ko. May narinig kaming hiyawan at palakpakan sa paligid kaya wala sa sariling napakalas ako sa pagkakayakap kay Carson. Doon ko napansin ang tuwang-tuwang reaksyon nila tatay, nanay, mga kapatid ko pati din nila Mommy Juliana at Daddy Cairo. Lahat sila masaya habang pinapanood kami ni Carson. Nang ilibot kong tingin sa paligid, halos lahat pala nang nandito'y tuwang-tuwa. Lahat nakikisaya sa nakakakilig na proposal ni Carson. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita kong genuine nang ngiti ng mga kapitbahay at kakilala namin habang nagpapahayag ng pagbati. Naku, siya pala ang boyfriend ng anak ko. Kaya pala kahapon ko pa napapansin na malungkot, may pinagdadaanan pala. Narinig kong sabit ni tatay. Nagulat pa siya nang lapitan siya ni Carson at hinawakan ng kamay niya para magmano. Ako po si Carson, girlfriend ko pong anak niyo. Pasensya na po kung hindi kaagad ako nakapagbigay galang sa inyo. Bigkas ni Carson kay tatay. At kaagad na nagmano. Sunod na hinawakan niyang kamay ni nanay kaya ang ending kita kong hiya sa mukha ng mga magulang ko. Hindi din siguro sila makapaniwala na magkakaroon sila ng gwapo at mabait na son-in-law. Naku, huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na yan. Walang mas importante sa amin kung hindi ang kaligayahan niyong dalawa. Kung talagang nagkakasundot ng mamahalan kayong dalawa, sino ba naman kami para hindi makasaya, hindi ba? Nakangiting sagot naman ni nanay. Salamat po, asahan niyo po na mamahalin kong anak ninyo ng buong puso, sagot naman ni Carson. Malaking tiwala ko sa iyo, Carson. Ang hindi ganyan, kasi ang anak namin ko hindi mo siya naalagaan ng maayos. Sige na, masyado nang mainit dito sa labas. Pasok na muna tayo. Panyaya ni tatay. Game na game naman sila, Mommy Juliana at Daddy Cairo at kaagad na rin silang sumunod kina nanay at tatay papasok ng bahay. Ano nga palang meron, sweetheart? Bakit ang daming tao? May party ba? Nagpaiwan naman kaming dalawa ni Carson dito sa labas habang nagtataka siya na inililibot ang tingin sa paligid. Samantalang sa tulong ng isa sa mga bodyguard na kasama nila kanina, nagkamali tao na si Onel at halos kalad ka rin na siya ng nanay at tatay niya paalis. Narinig marahil nila kung sino si Carson sa buhay ko. May tao kasing gusto akong asawahin. Mahinang bigkas ko. Hindi ko tuloy malaman kung tama ba yung pagkakasabi ko. Basta yun na yun at mukhang naintindihan naman ni Carson dahil kaagad na nagsalubong ang kilay niya. Sino? Yung nasa pa ko kanina? Gagong yun bigkas niya. Kagatlabi naman akong tumango. Pero hindi ako pumayag kakagising ko nga lang nung dumating kayo eh. Tingnan mong mga mata ko, hindi ba mukhang kakagising lang? Malambing kong bigkas kay Carson, pinapungi ko pang aking mga mata para magmukhang kapanipaniwala. Napansin ko namang pigil siyang natawa sabay sa niya sa isa sa mga bodyguard nila. Pakiutusan ng kasama mo na i-clear ang buong paligid. Ikaw na din ang kumausap sa iba pang mga residente na willing na tumulong sa gagawin niyang trabaho. Maghanap din kayo ng lugar kung saan pwedeng maglanding ang chopper para hindi ganun kahirap sa pagtransport ng mga in-order namin pagkain pati na rin ang pagpunta ng iba pang mga bisita galing Manila. Utos ni Carson dito. Hindi ko naman maiwasang magtaka, hindi ko kasi talaga gets ang ibig niyang sabihin. Anong gagawin nila? Bukod sa pamamanhikan, may iba pa ba kayong pakay sa lugar namin? Nagtataka kong tanong kay Carson. Meron. Mamamanhikan ako ngayon tapos bukas na bukas din gusto kong ikasal na tayo. Wala nang dahilan pa para patagalin natin to. Unang kasal natin ito tapos pagbalik natin ng Manila, pakasal ulit tayo. Gusto kong ipaalam sa lahat na asawa na kita para wala na sino man ang manghas na agawin ka sa akin. Nakangiti niyang bigkas, hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Ang alam kong kasal medyo matagal na preparasyon.
Sa bagay, sa angka nila Carson walang imposible. Lahat ng imposible kaya nilang gawing posible. Bahala na siya, basta ako susunod lang sa Agos. Kontento na ako basta palagi ko lang siyang kasama. Rosita's POV. Anong sabi mo? Nagsinungaling si Valerie sa akin? Kaagad na tanong ko kay Carson pagkapasok namin dito sa bahay. Nandito kami sa kusina at sabay na pinagsaluhan ng request kong tinolang manok kanina. Mabuti na lang at nakisamang baby sa sinapupunan ko at tinanggap lahat ng pagkain. Di sinubo ko ngayong tanghali kung hindi masisirang plano kong isurpresa si Carson tungkol sa pagdadalang tao ko. Yup, don't worry, kinupranta ko na siya at matatakot ng babaeng yon. Naulitin lahat ng mga kasalanan na gawa niya, nakangiting sagot niya sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan na makaramdam ng sobrang inis kay Valerie. Imagine, talagang gagawin pala talaga ng lahat ng babaeng yun para magkasira kaming dalawa ni Carson. Sorry na lang siya, ako pa rin ang palang pipiliin ni Carson bandang huli. Muli ako napasulyap kina Nani at Mommy Juliana, malakas na nagkatawanan ng dalawa na parang may nakakatawang pinag-uusapan. Kung titingnan parang matagal na silang magkakilala, siguro dahil hindi mahirap pakisamahan si Mommy Juliana. Kaya mabilis niyang nakuha ang loob ng mahihain kong ina. Si Tati at Daddy Cairo naman napansin kong lumabas kanina, siguro tutulong sa kung anong gagawin sa labas. Napansin ko din ng mga construction workers sa bagong pinapatay yung bahay na nasa labas na din. Iniwanan nilang kanilang mga trabaho at tumulong sa mga gawain sa labas ng labis kong pinagtaka. Pati nga si Engineer Jude nasa labas na din eh. Biglang dami ng tao at lahat sila bala sa mga kanya-kanyang mga gawain. Nagtatayo din sila ng mga pansamantalang silungan. Malalaking tent sa palibot ng bahay. Mukhang may malaking handa na magaganap, paron at parito din ng mga sasakyan. Sa bagay kahit siguro gaano kalubak ang mga dadaanan ng mga sasakyan na yan, kaya naman siguro. Ang laki ng mga gulong eh. Talaga buntis na, magkakaupo na tayo sa kanilang dalawa? Narinig kong malakas na naman bigkas ni Mommy Juliana. Magkalapit lang ang sala at kusina namin kaya narinig talaga namin dalawa ni Carson na pinag-usapan ng dalawa. Napansin ko tuloy na dapating din si Carson sa gawin nila. Nanay habang punong-puno ng pagtatakang nababasa sa kanyang muka. Oo nga, alam mo ba Mare, nahuli ko yang, Nay! Hindi na natuloy pa ni nanay ang sasabihin na tawagin ko siya. Napansin kong pagkagulat sa mga mata nito na napatingin din sa gawin namin ni Carson. Ako magsasabi. Reklamo ko sa bitay at hinila na nagtatakang si Carson palabas ng kusina. Diretso kami sa kwarto habang nakasunod lang ang tingin nila Mommy Juliana at nanay sa amin. Bago ko na isarang pintuan, narinig ko pang last na sinabi niya kay Mommy Juliana. Buntis nga, magkakaupo na tayo. Nagsuka kanina kaya nga nangangalumatay ang anak ko eh. Malapit na tayo magkakaupo sa kanila. Bigkas ni nanay kaya dali-dali ko nang sinarang pintuan ng kwarto. Ang daldal talaga ni nanay kapag nakapagpalagay niya na ng loob ang taong kaharap niya. Ano sabi ni nanay? Buntis? Buntis ka? Totoo bang magiging daddy na ako? Excited na bigkas ni Carson. Narinig niya pala kaya wala nang lusot. Naglakad ako patungo sa bag at nilabas ang pregnancy test na ginamit ko kanina. Nilagay ko sa kanyang palad kaya pinakatitigan niya yon. Ilang saglit lang, maluha-luha na siyang tumitig sa akin habang mangiting nakaguhit sa labi niya. Totoo nga, buntis ka? Magiging daddy na ako? Sa wakas, magiging daddy na ako. Malakas na bigkas niya. Maluha-luha naman akong tumango. Kaya pala napaka-sensitive ko nitong mga nakarang araw dahil buntis pala ako. Kaya pala nanghihinat nagduduwal ako dahil dyan, nakangiti kong bigkas. God, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Thank you, sweetheart. Thank you so much. Bigkas niya, ramdam kong sinseridad sa boses niya kaya walang pagsidlad ang tawa sa puso ko. Muli kong naramdaman ng mahigpit niyang pagyakap sa akin kasabay ng muling pagdampi ng labi niya sa labi ko. Naramdaman ko na lang na pareho na kami mapusok sa isa't isa. Nagumpisa na maglakbay ang palad niya sa buong katawan kaya kahit nagugustuhan ng katawan ko, ang ginagawa niya sa akin ang bilis akong lumayo sa kanya at pilit na pinapakalma sarili ko. Sobrang lakas kasi ng kabog ng puso ko dahil sa kakaibang init na naramdaman ng buong pagkatao. Saglit lang, tanghaling tapat tapos bukas ang bintana. Baka may sumilip, bigas ko. Kaagad naman napatingin si Carson sa bintana ng kwarto at mabilis na naglakad patungo doon. Sumilip pa siya sa labas bago mabilis na sinara. Sinunod niya ang pintuan ng kwarto, nilak niya yun bago dali-dali naglakad pabalik sa akin. Ayos na ba? Pwede na? Nakangiti niyang bigas. Kitang-kita ko sa mga mata niya matinding pagnanasa. Sasagot pa sana ako pero mabilis niya na akong sinunggaban ng halik. Naglaban ang aming mga dila bago niya pinakawalan ng bibig ko. Saplot ko naman sa katawan ng pinagbalingan niya. Habulin natin, baka sakaling makabuo ng kambal. Bigkas niya sabay subo sa isang mga. Pigil ko tuloy ang sarili ko mapao. Natatakot ako na baka marinig kami ng mga tao sa labas na may ginagawa kaming kababalagan ni Carson dito sa kwarto. Tanghaling tapat, Carson teka lang, saglit. Maingi tong papag, baka, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko na mapansin ko kaagad yung tinanggal. Ang banig sa papag at nilatag sa sahig. Pinangsapi niya din ang nahawakan niyang kumot bago niya ako pinahiga. O diba, walang makakapigil sa taong gustong makascore katanghali ang tapat.
Mainit na nga dahil katanghali ang tapat lalo pang pinainit ni Carson ng buong sandali. Parehong naliligo kami sa pawis pagkatapos naming maiparamdam kung gaano kami kasabik sa isa't isa. Mabuti na lang at magino itong asawa ko dahil siya pa talagang nagpunas ng pawis sa bukong katawan. Bago niya ako binihisan ng panibagong damit, gustuhin man namin mag-shower pareho para mapreskohan na sa labas naman ng banyo. Wala din shower kaya ang ending pagkatapos namin magbihis, muli niyang binuksan ng bintana at sabay kaming nakatulog. Hinin namin pareho pang inindang kung gaano kaingay ang paligid. Gabi na nang magising kami pareho, hindi ko pa napigilan ang sarili kong tawanan siya dahil narereklamo niya na masakit daw ang kanyang likod. Paano hindi sasakit? Hindi siya sanay mahiga sa matigas na papag. Sanayan lang yan. Nakangiting bikas ko pa sa kanya. Napansin ko sinipat niya ako ng tingin sabay iling. Masakit naman talaga eh. Yung performance ko kanina, kulang pa nga. Ang sakit na kasi ng tuhod ko dahil sa mainit na bagay. Bikas niya sa bituro sa namumulan niyang tuhod, muli akong natawa. Kung hindi niya sana pinairal ang init ng kanyang katawan, hindi sana siya magrereklamo ng kahit na ano sa akin maliban sa pananakit ng likod niya. Nagugutom na ako, bigas ko sa kanya, kagaya naman akong inalalayang makatayo sa sabay, na kaming naglakad palabas ng kwarto. Nabutan pa namin sila nanay at mommy Juliana nang nasasalas pa rin, mukhang simula kanina hindi pa natapos ang pag-uusap nila. O mabuti naman at gising na kayo. Pwede na siguro umpisa ng diskuhan, no mare? Bigas ni mommy Juliana, kaagad namang napakunot ang noon ni Carson. Nagulat naman ako. Abat mari na palang tawagan ng dalawa. Bilib na talaga ako kay Mommy Juliana. Napaka down to earth niya talaga. Hinintay niya magising kami para sa diskuhan na yan. Nagtatakang tanong ni Carson. Oo, ayaw namin may storbang pamamahinga nyo. Kaya hindi na nagpapatugtog. Tradition daw yan dito sa probinsya nila na kapag may kinasal dapat may sayawan. Parang disco ko sa Manila, sagot ni Mommy Juliana. Kuha ko ng ibig niya sabihin pero tong si Carson mukhang hindi pa. Sa bagay wala siyang alam sa mga tradisyon sa probinsya. Dahil sa Maynila siya lumaki, baka puro bars at disco na pupuntahan niya. Dito sa probinsya namin kapag may fiesta, kasal at special na okasyon, lang nagkakaroon ng disco. Dumating pala kaninang mga binata mong pinsan, nasa tent sila at nagpapahinga. Gisingin niya na para ma-experience nilang buhay dito sa probinsya. Muling wika ni Mami Juliana. Kaagad naman kaming tumalima ni Carson. Pagkalabas namin ng bahay, nagulat pa ako sa ayos ng paligid. Ibang-iba at halatang may pinaghahanda na malaking okasyon. Mukhang kumuha pa sila ng banda dahil sa diskuhan tinutukoy nila. Ang tent na tinutukoy ni Mommy Juliana ay tent na mas maganda pa yata ang pagkakagawa kumpara sa bahay namin. Malamig din at may malalambot na higaan. Bilib din talaga ako, wala talaga imposible sa taong mapera. Lahat nagagawa sa isang iglap lang. Mag-uumpisa na daw ang diskuhan, kaagad na sa lubong ni Carson, sa tatlong binatang naabutan namin, si Jeho, Logan at Luther. Sabay pang nangunot ang noon ng tatlo. Takang-taka sa salitang binanggit ni Carson. What is it? Tanong ni Jiho. Bigla'y dinuloy ko na paisip ko na sabi na ba sa kanya ni Carson ang tungkol kay Alma. Para kasing hindi pa eh. Naging busy nga itong si Carson itong mga nakaraang buwan at nag-alala ko na baka nawala sa isip niyan tungkol kay Alma. Diskuhan, meaning sayawan? Si Luther nang nagsalita. Feeling ko lang si Luther. Nakasama ko si Logan nung bago ako naglayas. At bago ang haircut niya. Tama, sa haircut na lang ako magbibihis sa dalawang ito para malaman kung anong pinagkaiba nilang dalawa. With liquor and girls? Tanong naman ni Logan, mukhang mas interesado siya sa liquor at girls. Kaya biglang nabuhay ang dugo, mabilis na binansa ang cellphone at inayos ang buhok. Napapailing na lang si Carson at Jiho na pinagmasdan ito. Yes girls, probinsyana girls at ingat ka sa mga babaeng ganyan. Baka bigla ka nalang habulin ng mga tati nila nang itaka pang may ginawa kang kabalustugan. Sabat naman ni Jiho, grabe siya, mababait na mga tao dito sa amin no? Ganun din ng mga girls, maingat lang baka mapikot kayo. Natatawa ko namang sagot, hinawakan ko si Carson sa kamay at niyaya ng lumabas. Nagugutom na kasi ako eh. Pagkatapos namin kumain nagumpisa ng diskuhan, hudyat na din para umpisahan ng party. Bukas kaagad ang kasal namin ni Carson at bukas daw darating ang ibang miyembro Velasco clan. Nagpasabi na hindi darating sila Grandma Fid at Grandpa Malik dahil na din sa kanilang edad, pero nagpaabot naman ng masayang pagbati kaya masaya na din kami dalawa ni Carson. Overwhelming pa rin ang tuwa na nararamdaman ko dahil gumawa talaga sila ng effort para maging posible ang pagtitipon na to. Dumating na din ang mga kapatid kong may asawa na tumulong na din sa pag-istima ng mga bisita. Masaya na kami dalawa ni Carson na nanonood sa mga bisita na nag-uumpisa ng umindak sa tugtugin.